Tony Yulo Loizaga. Ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Special on Saturday. Good morning po sa inyo. Ah, si Sec Cesar, I understand may urgent na gagawin, pero thank you very much for having me this morning. Good morning po, ma'am. Ma'am, bago po natin pag-usapan itong issue sa klima, bago po tayo tumalon sa ating usapin ngayon, marami hong nagtatanong tungkol po sa inyong bagong appointment bilang Special Envoy for Disaster Risk Reduction and Management. To set the record straight na manggagaling na po sa inyo, ano po ba ang detalye nito ng bago po ninyong assignment? Thank you very much, Nicole. No? Itong bagong assignment ay due to nakikita ni Presidente na kailangan po i-integrate lahat ang mga efforts tungkol sa climate and disaster risk management. Marami pong departamento at marami pong ahensya ay gumagawa ng sarili-sariling mga hakbang tungkol sa DRR at sa climate change adaptation kasi yun ang pinaka-link sa disasters natin. Ano ho. So, ang gusto po ni Presidente, i-integrate lahat, kasama po si Secretary Isidoro as chairperson ng NDRMC at nagpapasalamat naman po ako kay Presidente for the gracious honor of asking me to do this. Para sa bayan po ito, wala pong sahod, wala pong benepisyo, pero nakikita ni Presidente na meron kahit pangangailangan na talagang i-advance po natin ang disaster risk reduction, especially related sa mga natural hazards po natin, ang mga lindol, ang mga baha, and of course, related to that, the changes in climate na may mga extreme events na po tayo. Salamat po sa inyong paglilinaw, Sec. Ayan, nalinaw na po ni Sec Tony. And going na po dun sa ating pangunahing usapin ngayon, may warning po ang United Nations na hindi na balanse ang ating klima and nakakaranas tayo ng extremes every year, painit ng painit, kung hindi man painit ng painit, lalong lumalakas yung mga bagyo. Ano ang ibig sabihin nito, itong paalala ng UN? And ano po ang mangyayari sa atin, at least dito sa Pilipinas? How do we prepare for this po? Thank you, Nicole. Ang sinasabi po ng the World Meteorological Organization, yan po yung specialized agency ng United Nations, no? Na yung energy balance po ay hindi na balanse. In other words, yung pupasok po na init galing po sa araw into the earth, hindi na po nakakalabas. So ang resulta nun ay umiinit at umiinit yung ating atmosphere, ang kapaligiran po natin, no? So the changes there na nangyayari, of course, yung temperatures natin on land tumataas. Ang temperature din ng dagat, ng ocean ay tumataas rin. Nagiging acidic po ang oceans po natin. Ano po nangyayari? Inaabsorb niya ang carbon dioxide at nag-acid po ang dagat po natin. Kinakain po ng acid ang mga corals, ang mga hard shells na mga clams, and very important po, ang mga isda po natin ay talagang hindi na alam nila kung saan pupunta kasi they are of course acclimatized din dito sa mga temperatures dito sa oceans natin. So, food security, water security po natin kasi mas maraming araw po na wala tayong ulan. And of course, yung temperatures natin ay nakakadulot rin ng mga heat stroke and effects of the heat are all over the country. Ngayon po, hindi pa po nagta-transition tayo sa El Nino. We're still in the middle of the transition. Pero may mga probinsya na po na nakakaranas ng heat index hanggang 39 at 42 degrees. No? So, yun yung talagang pinaproblema po natin ngayon. May problema sa agrikultura, meron din sa palaisdaan kasi umiiba yung komposisyon ng katubigan po natin. Yes, Sec Tony, si Julius po ito, no? With that in the background, ang warning po ng UN, flashing red, yung warning signs na po natin sa ating planeta. Para sa mga Pilipinong kapapanganak lang po, no? Paano po ba nila makikita ang mundo 20 years from now kung hindi po agad ma-actionan ang mga nangyayari sa ating klima at sa ating environment? Thanks, Julius. No? Ang mangyayari po at may mga scientific projections na po na tinatawag ay
very, very warm ang ating klima dito at ang weather natin ay magiging very extreme. Nararanasan na po natin ngayon yung sunod-sunod ng mga typhoons, no? Magiging mas madalas po yan kasi yung oceans natin ay hindi madali ang mag-cool down, no? So the heat in the ocean that is being stored, 90%, over 90% ng heat ng mundo ay nasustore ng oceans. With the heating of the oceans, you will have problems with fish supply. So, medyo ang ating mga mangingisda ay talagang mahihirapan. And you will have less land cover kasi yung wildfires po natin ay magiging mas madalas. Ang soils po natin ay magiging tuyot. We have already projections of mga probinsya na talagang will suffer, no, from high exposure to these changes. And I'm sorry to say, if we don't do anything, our children will have a harder time with health issues, with nutrition issues, with water sources, and with protection against the very extreme tropical cyclones, yung mga bagyo po natin. Sec, si Jay po ito, Jay Veracruz, no? Sec, yeah, you were reappointed during a difficult time na medyo nakafocus dito sa recent Iran war. So, ibig sabihin, there is a vacuum. Saan ho magfo-focus yung inyong reappointment for a resilience dito sa yung bagong appointment? Thank you po. Thank you, Jay. So, I have been working with OCD since last year po, no, nung nag-step down ako sa DNR Secretary. Si Secretary Teodoro asked me to continue working as a special consultant. Pro bono rin po yan with NDRMC OCD. No? So, we really are looking to strengthen the resilience of the population through early warning, no, and anticipated action. I don't know if you notice ngayon, mas madalas po yung ating preemptive evacuation. Ito po yung isang change na talagang dinadrive ni Secretary Teodoro at ni Presidente. We need to be on the prevention side. So, everybody that can take early action to prevent them being hit or hit badly, no, by a certain typhoon, ginagawa na po natin ngayon yan. Early action and early warning together. Ang response po natin ay sinasharpen po natin, no, together with the regional directors ng OCD. So, operationally, nakababad po ako dyan. And then thirdly, we are trying to harness strategically, no? Talagang focus harnessing ang cooperation with non-government actors, including the private sector. So, ang private sector, alam naman po natin, marami po silang resources na iba-iba, no? Ang kapasidad, ang capabilities. So what we're trying to do ngayon is minamatch po natin kung saan po may konting kahinaan ng ating gobyerno. We look to the non-traditional partners, ang mga NGOs, ang private sector, ang CSO, to strategically fill those gaps. Resilience is the main objective, no? And resilience must be all hazards, hindi lang po natural. We have a global crisis ngayon po. And so that is causing a number of human impacts dito pa sa atin. And those problems actually compound the disaster risk na alam po natin nagagaling lang sa natural hazards. So, medyo komplikado yung task ko. But we try to as much as possible understand ano pa talaga ang risk na face natin as Filipinos. Not just from natural but from other hazards as well. Sec Tony, kanina nasagot niyo po kung what the world will look like para sa mga kapapanganak lang ngayon, no? So, bilang special envoy for DRRM po, no, what should the government be doing now ngayon na may darating na El Nino sa kalagitnaan ng taon and with the warning of the United Nations, and what should be the government doing in the long term naman po? Na balitaan po natin in the past few years na mayroon po tayong inadopt na National Adaptation Plan. So ano po ang dapat maging aksyon ng gobyerno ngayon at sa mga susunod na taon? Thank you. Ang importante po dyan, number one, social resilience. We cannot let the vulnerable populations go on as they are now.
Siyempre po, a lot of those populations are exposed in areas na medyo hazardous. Nakita na po natin yung nangyari sa Cebu, no? Marami po sa ating kababayan ay nakatira sa mga hazard zones, malapit po sa mga rivers, malapit po sa mga coasts. We need an integrated plan for safe housing and safe settlement na kasabay po ng economic planning and development po natin. But immediately, ang exposure that is human, ang vulnerability po that is human, including po yung social conditions, yung talagang pangangailangan sa nutrisyon, ang incomes that have to be brought up, those are the first. Social resilience must be the first. Secondly po, infrastructure resilience. Kailangan po pag-aralan po natin ng mabuti. Ano ba yung extreme na pwedeng mangyari? At talaga po mag-invest tayo sa resilient infrastructure. Ito lang po ang talagang importante in order for our economy to continue to thrive. So what does that mean? We must plan for extreme temperature, extreme flooding events, at ang mga landslides po natin, we need to take that into consideration. Nakikita na po natin na marami po sa ating mga daan ay, especially those na ginagawa po sa gilid ng mga mountains po natin, ay basta po na lang nalalagas yung soils underneath. No? Hindi na po pwede natin gawin na business as usual ang mga assumptions natin sa resilient infrastructure. So that's on the infrastructure side. Financially po, we need to understand that there must be a new way of really looking at our finances. Kasi po, if we do not do anything by the end of 2030, ang economic impact po, if we don't do anything for adaptation, will be up to 1.4 trillion pesos ang impact po natin by 2030 kung wala po tayong gagawin. So, typhoons, sea level rise po, ito po ang very important sa atin as an archipelagic country. Talaga pong Pilipinas ay one of the highest in terms of sea level rise. So mawawalan po tayo ng land area because ang dagat po natin ay aangat. So all of these must be taken into consideration sa economic planning and development, especially for social resilience and infrastructure resilience. Sec Tony, bilang panghuling tanong na lang po, isasama ko na itong nangyayaring kaguluhan ngayon dahil syempre dahil apektado tayong lahat, tumataas ang presyo ng bilihin, ang presyo ng kuryente, and yet by the middle of the year inaasahan na magkakaroon tayo ng El Nino. You were mentioning po about the long term, kung ano ang dapat gawin ng gobyerno, applying the National Adaptation Plan. Pero prior to El Nino, ano po ang mga immediate muna na pwedeng paghandaan ng gobyerno bago tayo yariin itong El Nino come the middle of the year? Thank you, Nicole. Ngayon lang po, dapat mag-water resource management po tayo. Very important. Integrated water resource management for domestic use, especially sa mga urban areas natin. Find alternative water sources for mga rural and very difficult to reach areas, especially ang island municipalities natin. And our food security must be priority. So talaga pong pinaplano ni Sec Kiko ngayon, ano pong gagawin in terms of the coming El Nino, it's already on stream. No? Very important po yan. Health-wise, ang DOH, alam ko, on alert na po yan sa mga heat stroke. And of course, the coming possibility of floods by the end of the year in terms of yung dengue and lepto. So these are very important, yung water. At finally, yung power. No? Very linked ito sa global crisis na nangyayari ngayon. We need to be able to tipid na po tayo sa ating energy consumption. This is also good for climate change mitigation, na bababa po yung mga emissions po natin. Pero energy management and water management as well as the food security of the country, ngayon lang po ay ginagawa na, pero dapat po ma-emphasize po natin conservation of energy, conservation of water, and very wise use of our agricultural systems. With that, Sec Tony Yulo Loyzaga, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you po for joining us this morning, ma'am. Ingat po kayo and hope we can have you again po. Thank you po. Thank you po. Ingat po.